malapit ng maghating gabi. I am Mommy Rose, ang mamshi na maitim na may dalawang chikiting. Yes, sorry kulit na kasi ng mga anak ko. So, medyo mahirap na sa yun. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga mamshis, anakshis, and beshies na walang forever. Yes, you heard it right. Walang forever. Oops. Hindi tuktok ko sa relationship. What I mean na walang forever is because our president says that ECQ is still extended for some parts of the Philippines. So, gusto ko lang iparealize sa ating lahat na hindi ito magtatagal. Hindi magtatagal at babalik tayo sa normal. Bakit? Kasi, na-realize ko lang. 10 years ago, or 5 years ago, yung problema mo noon, hindi mo na pinaproblema ngayon. Kasi iba naman yung problema ang binigay sa iyo, God. Pero, ang maganda doon is natututo ka sa bawat problemang pinagdadaanan mo. Diba? I mean, hindi naman sa hindi na uulit yung problema, pero napagdadaanan mo pa rin siya and it's making you to become a better person. It's being stronger. Nagiging mas strong ka. Sorry, nagbabakal ako. I mean, ako, personally, sa experience ko, driver ang nanay ko, ang tatay ko, sorry. Ang nanay ko is sa isa siyang parang restaurant dati. Ako lang yung nag-isa nilang anak. 10 years hindi ako nasundan. Pero, medyo mahirap pa rin ang buhay mo. Problemado ang parents ko. Kasi pinag-aral din nila ako sa isang exclusive school sa Manila. That time, ang problema ko, baon. Kasi, minsan, syempre, hindi naman maalis na magulang ang pera na ibibigay sa'yo. Pero sobra akong proud sa parents ko. Kasi I've become like this. Para sa akin, I've become a better person. Natuto ako. Sobrang natuto ako. I'm not perfect. I'm still imperfect. But, treasure ko yung mga turo sa akin ng mga magulang. So, going back, dumating yung time dati na umiiyak ako kasi 50 pesos lang yung baon ko. Tapos, minsan nalilited tuition ko. Pero, sobrang thankful ako sa parents ko kasi sobrang gumagawa sila ng paraan para mapag-aral ako. Nakarating na nga sila ng London eh. Loan dito, loan dyan. Ganun yung ginawa nila. Pero, eventually, nakagraduate ako kahit na may nagsasabi sa amin nun na, or sa parents ko na, ano ba yan? Nagpapaaral sa private, wala namang tanghalian. Ouch! Diba? Sobrang ouch yun. Pero, tumatak sa akin yun. Sabi ko, kailangan kong magpursige. So, yun, problemado kami sa pera. Pera. So, nag-scholar ako. Pero half lang. Kasi hindi ko kayang full. Kasi ang lola niya hindi naman ganun katalino. So, chill lang tayo nung nag-aaral. Anyways, moving forward, nung nagtatrabaho naman ako, ang naging problema ko naman ay yung mga katrabaho ko. Kasi, na-culture shock ang lola nyo. Umiiyak ako noon. Kasi parang nabubuhan ako sa sarili ko. So, iyak ako ng iyak kasi feeling ko hindi ko nagigits yung mga tinitrain sa akin. So, yun naman yung naging problema ko. Tapos, nung
lumipat naman ako sa isang work. Okay naman yung training ko. Okay naman yung naging outcome. Pero dumating yung point na anong tawag mo dito? Na-redundant kami. Nagkaroon ng nagka-redundancy, ganun. Nagka-redundancy. So, yun. So, isa ko sa mga na-redundant. So, hirap din maghanap ng work that time. So, yun yung naging problema ko. So, why I am saying this? Bakit? Kasi gusto kong ipa-realize sa ating lahat na matatapos din itong lahat. Na walang forever. Na hindi ito forever, na hindi tayo forever na ECQ, na hindi tayo forever na nakahulang sa bahay, na naka-stay at home, nakakalabas din ulit tayo. Handaan natin yan. Just trust Him. Just pray. Don't feel na parusot yung ni God sa atin kasi hindi yun totoo. Hindi siya totoo. Isa lang tong malaking problema. Pero as the saying goes, I have a big God. I have a big God in my heart. I trust God na this too shall pass. This too shall pass. Just believe in Him. Just trust Him. And maniwala lang tayo na basta lang ng malaking pagsubok. And if we will pray together, matatapos ang lahat ng to. Gaya ng mga problemang naranasan ko. Natapos siya lahat. And kayo din, alam ko may problema din kayong mga pinagdaanan. And hindi nyo na siya nagiging problema ngayon. So, iba-iba lang tayo ng tinatahak. Sa ngayon, pare-pareho tayo ng tinatahak. Dahil sa virus na to, dahil sa coronavirus na to. Pero eventually, looking back, siguro pagkukwentuhan natin to or baka pagtawanan, wag naman sana na nangyari to sa generation natin. And one thing for sure, humingi tayo ng tulong kay God, humingi tayo ng guidance kay God. Kahit may problema or walang problema na dumarating sa atin. And for now, just trust Him, love Him, and isipin lang natin na God is enough. God is enough, and we, as mga taong create niya, we should also do our part. Stay at home, kung wala naman tayong ibang importanteng gagawin sa labas. And stay at home for you and for your family. So yan mga momshies. Ito ulit, I am Ma'am Shi Maros. Ma'am Shi na may dalawang chikiting. Thank you. God bless you. Bye-bye.